Ito nga pala ang sangkap nating lulutuin na beef afritada. May bawang, sibuyas, bell pepper na red, carrots, and patatas. Tsaka yung beef nor cube is optional ko lang po yun. Tsaka isang tomato sauce. Minarinate ko lang po itong beef ng 20 minutes. Tapos naglagay po ako ng isang buong oyster sauce na maliit. Tapos naglagay po ako ng toyo. Kunting toyo lang, siguro mga 1 tablespoon. Tsaka pamintang durog. Pagkatapos nito ay nagpaapoy na po ako ng medium flame. Tapos nagpainit muna ako dyan. Naglagay na ako ng oil. Syempre kasi dito ko lulutuin yung carrots at patatas. Oo, ito na po. Naglagay na po ako kasi mainit na yung oil. Ganito ang gusto ko pagkahiwa ng carrots. May bulaklak. Nilalagyan ko siya na talaga ng para may art talaga siya. No? Tapos itong patatas, medyo malaki ang paghiwa ko nito kasi konti lang kasi yung beef. Tsaka gusto ko malaki. Pero nasa inyo na lang po yan kung gaano kalaki yung nyo sa patatas tsaka carrots. No? Kasi iba-iba tayo ng mga style, mga manis, diba? Hindi ko siya masyadong lulutuin kasi pressure cooker yung gagamitin ko. Kaya sa pressure cooker kasi madali lang maluto itong mga sangkap. Pasensya na po kayo sa video ko kasi first time ko po ito. I-upload ko din po ito sa YouTube kaya bago lang po ako dito. Kaya itong pagtuturo ko sa iyo ng beef afritada is guide ko lang po ito. Kasi tayo mga mamis, iba-iba tayo ng mga ingredients, iba-iba tayo ng mga timpla, kung ano talagang gusto nyo na pagluto ng afritada. Habang hindi pa masyadong luto itong carrots at patatas, hinahalo-halo ko muna ito. Tapos medyo kwentuhan muna tayo kasi mahaba itong video. Sana sa nakapanood nito is mag-comment po kayo kung saan ito nakarating ang ating video. O maraming salamat po sa inyo kung nakapanood kayo. Tsaka sabihan nyo po ako kung ano na ang lasa ng inyong beef afritada. Medyo matagal-tagal po itong lulutuin natin kasi beef, di ba? Hindi po ito baboy, tsaka chicken. Madali lang po pag chicken. Pag ito kasing beef, medyo matagal talaga kasi hindi natin malalaman sa pagbili natin sa palengke kung ano ba ang inahin ba yung baka na nabili or yung bata pa talaga. Ito kasi nabili namin na beef is yung talaga siya, parang bata pa siya. So medyo mapadali lang ako sa pagluto nito. Kaya habang hinahalo-halo ko ito, paluto na po ito, isit aside ko na po ito. Tapos isisit aside ko na itong carrots at patatas kasi pagtapos nito ang oil ay hindi ko na itatapon kasi ito ang gagamitin ko sa pagprito ng beef. Oo, ito na po yung oil at tinanggal ko na po yung carrots at patatas. So ito na po yung beef, ilalagay ko na po dito. Hindi ko lang siya masyadong ipiprito, parang i-half cook lang. Pasensya na po kayo sa voice over ko kasi medyo maingay. Naglalaro yung mga anak ko sa kabilang kwarto. Nandito ako sa kabilang kwarto kasi nga sobrang ingay nila. Balik na tayo dito sa ating beef na pinirito. O ginanyan ko lang siya. Nilagay ko na siya lahat para isahan na lang luto talaga. Tapos babantayan mo yung beef para hindi siya matustado sa ating pinaglulutuan. So mo lang siya, halu-haluin mo siya, babantayan mo siya talaga. Wag mo siyang iwan. Pagkatapos hinayaan ko lang siya ng ilang minuto ng ganyan. Tapos babalikan ko lang. Tapos ito na nga hinahalo-halo ko muna siya. Ganyan pagkahalo, pero nasa inyo po yan kung anong gusto nyo. Pero sa akin kasi gusto ko muna tong parang golden brown, tsaka ko na siya ililipat ko sa pressure cooker kasi hindi pa ako magluluto dito sa pinaglutuan ko. Is gusto ko pressure cooker kasi para mabilis lang ating pagkaluto. So binalikan ko aking beef. So tignan nyo, ganito na po siya. Medyo parang lumiliit na po siya ng konti. Yung oil po, maraming oil. Hindi ko po yan itatapon ang oil kasi ilalagay ko po yan sa pressure cooker. Magagamit po natin itong oil na pinaglutuan natin, pinagprituhan natin ng beef. Nilipat ko na siya dito sa pressure cooker. Ayan na.
Pagkatapos niyan, ilalagay ko dito yung bawang tsaka sibuyas. Magka-partner talaga yan. Hindi pwedeng magkahiwalay yung bawang tsaka sibuyas kasi yan ang unang nagpapalasa, nagpapaamoy ng ating mga lulutuin. Siyempre, nilagay ko na yung bawang tsaka sibuyas. Halu-haluin muna natin hanggang sa maano na yung bawang ng color niya. Maiba na ba? Parang mag-golden brown. Oo, yan muna. Tapos ilang minuto, ilalagay ko na din yung beef. Pag naamoy mo na yung bawang, pwede mo na ilagay yung yung beef. Wag mo na lutuin masyado yung bawang kasi mapapait yun pag pinatagal mo na masyado. Oo. Hinintay ko muna yung maamoy ko yung bawang dito. Kaya hinaghalo-halo ko muna hanggang sa maano ko na yung amoy. Tsaka ko na ilalagay dito yung beef. Oo. Sana may natutunan kayo sa paggawa ko ng beef afritada. Kahit papaano is guide lang po ito. Oo. Guide lang po ito para may idea po kayo sa pagluto ng beef afritada. Hindi naman po ako totaling marunong talaga magluto, pero tinatry ko ang best ko para po sa mga anak ko. Wala po kasing ibang magluto kundi ako lang. Gusto ko lang po i-share sa pagluto yung nalalaman ko kasi nalalaman ko din po ito sa ibang mommies. Kaya nag-video ako, gumawa ako ng video at i-upload ko dito sa YouTube. Tapos, inaamoy ko na yung bawang, no? Ito na, mabango na, nilagay ko na dito yung baka na pinagprituhan ko kanina. Yung pinirito ko kanina, ito lang po siya. Hindi ko na siya masyadong pinirito, di ba? Yung sabi ko sa inyo, half cook lang siya kasi lulutuin ko pa dito sa pressure cooker. Pagkatapos dito is maglalagay lang ako nito ng 1 litro na tubig ko. Sa akin parang hindi ko alam kasi 2 baso yung inano ko nilagay ko dyan eh. Kasi gusto ko may sabaw talaga yung, hindi masyadong maraming sabaw yung afritada ko. Gusto ko lang yung may sabaw kasi yung mga anak ko mahilig sa may sabaw-sabaw konti yung niluluto ko. Kaya yan, nilalagyan ko na siya. Kumuha muna ako ng tubig. Pinabiyaan ko muna siya. Tapos pagkatapos nito ay bababad ko na yan sa tubig ngayon. Pag naano yung beef na medyo hindi pa malambot, pwede nyo naman lagyan ulit ng tubig yon para talaga lumambot yung ating beef na niluto. Nilagay ko na yung 2 basong tubig at halo-haloin muna natin. Pag mga mami, pag alam nyo na po na parang hindi pa masyadong malambot yung beef, lagyan mo na ulit yung tubig. Sa akin kasi 2 baso. Hinalo-halo ko muna kasi tatakpan ko yan at babalikan ko ito ng 15 minutes. Oo, babalikan ko siya ng 15 minutes. At natapos na po ang 15 minutes, ito na po siya. So, ang beef is 80% pa. So, hindi pa po talaga ito totaling luto na yung baka natin dito. So, hinalo ko muna siya. Tapos, ilalagay ko na dito yung lalagyan ko na siya ng tomato sauce. Kung meron kayong fresh na kamatis, mas mabuti din yun. Kaso wala akong kamatis. So, nagpabili na lang ako sa anak ko ng tomato sauce. So, tinansya ko na lang po dito sa paglagay ng tomato sauce. Nasa inyo na po yan mga mamis kung ilang kutsara yung nilagay nyo, 3 or 2 ba or 4. Ang paglagay ko dito ng beef nor cube is optional lang po yun mga mamis. Yung wala na kasi akong oyster sauce na marinate, nagamit ko na kanina sa pagmarinate. Nakalimutan ko, dapat na pala 2 yung pinabili ko sa anak ko, kaso 1 lang pala, kaya ayun, optional lang po ito yung beef nor cube na nilagay ko instead na oyster sauce. Sinalo-halo ko lang siya para maano yung beef nor cube natin dito sa ating beef. Pagkatapos niyan, tatakpan ko ulit siya, babalikan ko siya ng 20 minutes para yung beef talaga is para lumambot. Oo. Tapos ito na,
ito na po yung 20 minutes. After 20 minutes, ito na po yung ating beef na nilagyan ko ng beef nor cube tsaka tomato sauce. So, ito na po siya. Tapos, medyo kumulo na po siya. Mainit na siya. Siyempre, nilalagay ko na dito yung pinirito natin na carrots at patatas kanina. Sinabay ko na lang din po yung bell pepper na red. Kung gusto nyo po ng makulay na bell pepper, pwede nyo po lagyan ng yellow or green. Sa akin kasi gusto ko lang isa lang na bell pepper, itong red. Tapos nilagyan ko na din po na ito ng green peas. Kung meron kasi, ang iba kasi may green peas na frozen. Itong sa akin, napabila ko ng nasa can talaga. Hinalo ko muna siya, tapos para maano na yung mga ingredients natin, mga sangkap. Yan, nakita nyo naman, naghalo-halo na ako. Hindi ko po siya nilagyan ng patis or ano pa, bitchin or ajinomoto. Hindi na po ako naglagay niyan. Paper lang po kasi yung nilagay ko kanina na oyster sauce tsaka tomato sauce is yun na po yung pangpalasa natin. At nag-add na lang din po ako nito ng sugar na 1 kutsarang asukal na brown. Sa hindi po nakakaalam, yung brown sugar po kasi is nagbabalance siya ng tamis tsaka maalat. So, hindi po siya nakakaumay. Hindi ko na po siya nasaling na videohan yung paglagay ko ng asukal. Yan, i-mix na natin ng MX para yung pinalagyan ko yung asukal, maano pa talaga doon sa ating mga sangkap na niluto. Malalasahan natin. Pagkatapos nito is tatakpan ko siya ulit at babalikan ko siya ng ilang minuto. At heto na nga, pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ko na at ito na po siya ang hitsura. Medyo juicy na siya. Yan, luto na po yung beef 100% kasi na tinikman ko na siya ano na yung beef. Lutong-luto na po siya talaga, malambot na. Pwede na tayong kumain. Ito na po yung finished product natin, mga mamis. So, sana may natutunan kayo konti sa akin kahit hindi pa ako magaling talaga magluto. So, ito na po ang finished product natin, mga mamis. So, kain na po tayo. Sana po nag-enjoy po kayo sa aking video. Hopefully, supportaan nyo ako dito sa YouTube channel ko. So, maraming salamat po sa ating lahat. So, ito na po. Kakain na po kasi nagugutom na talaga ako dito. Anong oras na din ako na nakaluto nitong beef. Tapos, takam na talaga ako dito, mga mami. So, hanggang dito na lang po ang aking video at maraming salamat. Bye-bye po.